Magmahalan tayo kahit magkaiba tayo. Sa John chapter 15 verse 12 to 17, sa verse 12 ito yung sinabi ni Jesus. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Sa unang pagbasa sa Acts chapter 15 verses 20 to 31, all roses with Paul and Barnabas. Magkasundo sila. Kumbaga, nagmamahalan sila. Pero verses later, sa Acts chapter 15 verses 39, ito yung sinabi. So sharp was their disagreement that they separated. Barnabas took Mark and sailed to Cyprus. So kumbaga, nagkaroon ng disagreement si Paul and Barnabas at nagkahiwalay sila dahil doon. Loving one another same as Christ doesn't mean we won't have disagreements and arguments and differences of opinion. We need to face the reality that we are humans with different perspective and different upbringing. And we are distinct from one another. Di ba, kapamilya mo na, kapatid mo na, nag-aaway kayo. Meron kayong mga arguments and disagreements. What more when you join a ministry sa parokya, sa communities? So ang question ngayon is, did Paul and Barnabas reconcile? Yes, they reconciled. So you can read the evidence in 1 Corinthians chapter 9 verse 6, Colossians chapter 4 verse 10, sa 2 Timothy chapter 4 verse 11. So makikita natin doon that Paul was addressing Barnabas, providing concern for him, and also providing mention of Mark, who is a relative of Barnabas. And marahil nag-reconcile sila kasi alam nila ito. Ito yung sinabi ni Jesus. It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that you will remain. John chapter 15, verse 16. Kaibigan, kapatid, magmamahalan tayo. Magmahalan tayo kahit magkaiba tayo. Magkaiba tayo ng opinyon, ng pananaw. Dahil si Jesus ang pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Pinili ni Jesus na mahalin tayong lahat kahit tayo ay makasalanan. Namatay siya sa krus. Namatay siya kahit tayo ay makasalanan. Minahal niya tayo. Mamahalin natin ang bawat isa kahit magkaiba tayo. Sabi nga ni Jesus, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Amen.